Good morning mga kapatid, good morning. Dito na tayo, patawid tayo ng North Dakota sa USA border. Continue on I-29. Walang kapila-pila mga kapatid, ano. Ako na kaagad ang didiretso. So naka-ready na yung paperwork natin dito. Cleared na yung load natin. Naghintay tayo kagabi dyan sa Flying J. Dumating siya mga bandang 8 na. So nag-decide ako na hindi na lang ako tutuloy. Ngayong umaga na lang. Good morning, ma'am. Deal going where? Illinois, ma'am. Hey, you guys. Thank you, ma'am. Yep. Ayos, mga kapatid. Busy si madam. Wala nang question. So, eto. Dito na tayo uli sa US, ano? Meron tayong natitirang 1,150 kilometers sa ating drop off, no? So today, tapos bukas ng umaga, for sure madi-deliver na natin to. And then ready na yung ating reload pabalik ng Canada. Medyo malayo yon, around 3,300 kilometers from Decatur, Illinois, papuntang Fort McKay, Alberta. So Caterpillar machine parts, ano, strut yata yun, front strut, yung strut ng ano, ng malalaking mga pang mining na equipment. So tuloy-tuloy ang ating biyahe mga kapatid, ano.
nandito na tayo uli sa paborito nating border sa North Dakota, dito sa Pembina. Maaga tayo nag-start kanina, around 4 AM. Nag-start na tayo, nag-fuel tayo. So next stop natin dito around siguro around Minnesota na, no? Ang next stop natin for load check. Iniisip ko pa kung dadaan ako ng Walmart. Wala naman akong bibilihin, meron akong pagkain dito. So baka dire-diretso na lang tayo, no? And then Wisconsin, yung pangalawang stop natin. Magpo-fuel tayo doon. Then maliligo. Then paplanuhin natin kung saan yung susunod na stop. Baka around bago matapos ang Wisconsin, ewan ko lang. Kasi I think bago mag-Beloit magle-left na ako eh. Wala yatang mga ano na doon eh, mga rest area. Let's see mga kapatid, ano. Tuloy-tuloy ang ating biyahe. Sama-sama tayo mga kapatid. Isang magandang umaga. So nandito na tayo mga kapatid, ano, nag-unload na tayo sa loob ng company, no. Ayan, nakita nyo, binubuhat na yung load natin, no? So ginagamitan ng crane yung ating load. Bali umabot din ako dito ng 30 to 45 minutes na naghihintay dahil nag-change shift sila. So hintay ko pa, no, yung dalawang yan para i-unload. Mga matatanda na, no? Dito sila nagtatrabaho sa sa Bakalan. Malaki ang sweldo sa mga ganito pero napaka-risky ng trabaho na to mga kapatid. Napaka-risky. Yan, doon pa yata sa malayo nila ibababa, no? I don't know kung malayo pa yata yung pagbababaan, pero after nito mga kapatid, diretso na tayo kaagad dun sa next load natin, ayan, mga machine mga kapatid. Diretso na tayo kaagad sa Decatur, Illinois. 3.5 hours ang layo dito. Halos sakto na lang yung oras natin kasi ang oras ngayon ay 8:12. So 12:30 yung yung aking appointment. Sana hindi ako matraffic mga kapatid, para umabot ako sa appointment ko. Ay nako.
So yun lang muna mga kapatid, ano. Kita-kita tayo maya-maya lang sa susunod nating pick up pabalik ng Canada. Good afternoon mga brad, mga kapatid. Nandito na tayo sa ating pick up na reload going back sa Canada. Decatur, Illinois. Decatur daw. Decatur sabi nila. Pero ako Decatur. Ano? Dito sa Illinois. Bali sa Caterpillar ito, no. Kliyente yung company namin ng mga loads nila. Bali ang talagang may hawak nito is yung Kin Transport, ano, ng mga loads ng Caterpillar. So parang nakiki-subcontract lang ang company namin ng mga loads, ano. Meron na lang 2.4 kilometer. Kakanan tayo. Bali dalawa yung yard na yan. For sure yung load ko is yung una dun sa kabilang yard, pero kailangan mag-check-in muna ako sa main yard nila, and then pupunta ako dun sa kabilang yard, pipick upin ko yung front strut, dalawa, kagaya nung load ko nung unang punta ko rito. Then babalik ako sa main yard, pipick upin ko naman yung additional na nakapaleta sa main yard. Then after nun, sibat na tayo pabalik ng Canada, mga kapatid. So maliit lang na town ito, no. I think town lang ito. Hindi ako sure kung city to or ewan man, no. Makati talaga yung lalamunan ko. Kailangan ko makabili ng kung ano man ang pwedeng In 1 kilometer, turn right on North 27th Street. Strepsil siguro. Makati yung lalamunan natin, mga kapatid. Pagka ganito delikado. Itong company na to sa ano pero alam ko may release din doon. Ito may release na rito oh. Pero may release din doon alam ko sa aking naaalala merong release yung company. Ay nako. -8 lang dito, mga kapatid, pero maaraw na maaraw, ano. Hopefully hanggang sa Fort McKay, ano, sa Alberta, sa delivery natin Turn right on North 27th Street. Sana ano, no, ganito rin, maganda yung panahon, ano. Hindi ma-snow, ano. Stop muna tayo. And then tsaka tayo go. Ayan o, Caterpillar yan o, laki, no. Yan, Caterpillar. Tapos yun, tsaka doon pa. Pero yan ang pinaka main nila o. Dito pala sa sub office ako pupunta. Ito yung main, nasa kaliwa. Kumbaga ito na yung nag-aasikaso ng mga loads nila. Ito yung Kin Transport, ano. So doon sa kabilang doon ko kukunin yung load ko, no. Pero dito muna tayo papasok. 2707 North 27th Street, dito Decatur, yung Illinois 62526. Dito yung on ano the nila, right. shipping nila sa area na to. Saan kaya ako dito pwesto? Dito tayo. Kasi mag-check-in pa tayo
Mahirap mag ano rito, mag U-turn. U-turn ako dito sigurado. Oh, putik oh. Nako po. Yari tayo nito, putik. So mag-check-in lang muna ako mga kapatid, ano. So maputik dito. Babalik tayo maya-maya lang. Tapos na tayo ma-loadan mga kapatid, ano. Pipicturean lang natin yung load natin. And then we're good to go. So bale yan yung load natin, ano. Front strut, dalawa, no. Nilagyan ko ng tig-5 straps. Naka-twist yung strap para hindi magbabibrate pag umaandar tayo. And then isang crate, ayan. Merong isang crate dito. Nilagyan ko lang ng 2 strap, ano. So picturean lang natin kasi kailangan yan sa opisina, sa safety department namin. Chine-check nila yung securement namin, kung secure yung load, ano. So kita nyo yan, lalaki ng mga makina, no. Makina ng ano yan, yung mga sa mining. Yung strut na to, dyan ikinakabit, ayan, no. Sa tingin ko dyan yan ikinakabit. At meron akong encounter sa loader nito, napaka ano niya, napakasama ng ano. Siguro mga kapatid, hindi magandang gising niya, no. He's having a bad day, pero sabi niya sa akin, it's about my lunch time. Sabi niya gano'n, dumating ako. Hindi ko naman alam eh. So galit na siya. Sabi niya, saan ko ba ipapark? Sabi niya, ikaw ang driver, dapat alam mo kung saan ka papark. Sabi niya sa akin gano'n. So pabalang-balang na yung salita niya sa akin, pangit na. So tignan niyo, obra ko, inikot ko. Tapos hiniharang niya yung forklift niya. Sabi niya, saan daw ako pupunta? Sabi ko, magpapark ako. Ayaw mong sabihin sa akin kung saan. So ipapark ko kung saan ko sa tingin na maloloadan mo ako. So, tapos nagsuswear na siya, mga kapatid, no. Hinayaan ko na lang dahil matanda na. Pero nung bandang huli, sabi ko, bakit galit na galit kayo sa akin, sir? Sabi ko. Sabi niya, hindi mo pa ako nakikitang nagalit. You haven't seen this old man get angry. Sabi niya sa akin gano'n. Sabi ko, I'm just trying to do my job. Sabi ko, I don't know why you're so grumpy. Sabi ko gano'n. Tapos nagalit na siya. Fuck off, sabi niya sa akin gano'n. So hinayaan na lang natin. Talagang gano'n mga kapatid, ano. But anyways, tapos na yung load natin, ano. Kukunin natin paperworks din. Larga na tayo mga kapatid. Isang magandang araw. Good morning mga kapatid. Good morning. Start of the day. Kailangan nating umikot, no, para ma-check natin kung meron tayong hindi inaasahan, ano. So hindi nabunot yung ating lock ng ating fifth wheel, no. Okay. Malamig mga kapatid. Yung load natin secured pa rin. Yan. Kailangan matigas lang itong mga ano. Buti na lang meron tayong space dito, ayan, oh. Makaka-atras tayo mga kapatid, ayan, oh. Dahil dito itong engot na to, no, ewan ko bakit ito yung guhit oh. Saan ba yun? Pwede pa siyang bagbak dito oh. No, ito yung guhit pero pumorward siya ng gusto dun sa harapan ko. Wala akong lalabasan. Secure pa yan. Kaya makakatras tayo dito mga kapatid. Hanggang dito pa nga ako dapat oh. Ayan oh. Ito yung dulo halos oh.
So dito makaka-atras ako, walang problema. Ayan, atras tayo dyan. Buti na lang walang nakaharang dyan, or else manggigising tayo rito. Manggigising tayo ng ano, ng natutulog na truck driver, no? Kasi nakasagad yung gulong ko sa ano, trailer. Mahirap sumunod yan. Although walang palo yung dulo, pero mahirap sumunod. Matagal sumunod, ano? Ayan o, yan yung lalabasan natin o. Kahit isagad ko pa yan, sasabitan ko yung uso nito. Itong uso nito, ayan ang dulo yo. Ito yung dulo. Umatras ako para nga kung sakaling meron man lalabas sa akin, eh hindi ako masasabitan. Pero itong kasamahan natin na ito, tignan nyo naman, ang layo, di ba? Oh. Kaya naman eh, pero hindi ko na isababaka sakali. Baka sabitan ko pa siya, aatras na lang tayo dun, no? Mga kapatid, atras na lang tayo, yung tayo dadaan sa kabila. So yun lang mga kapatid, ano? Isang magandang umaga, tuloy-tuloy ang biyahe natin. Magandang tanghali mga kapatid. Sinalubong tayo dito ng snow, ano? Merong mahinang snow dito sa Wisconsin area, no? Pagkalampas ko ng Black River Falls heading west sa I-94, ito medyo maputi-puti ang kapaligiran dahil merong snow. Kanina medyo wet siya, pero ngayon hindi naman na, no? Kung makikita nyo yung nasa harapan natin, ano, medyo nagbabagal si Buddy dahil malamang nakakaramdam yan ng medyo pagdulas, pero masyadong mabagal siya, kaya overtaken natin siya, no? Kasi 50 siya eh. 70 to, no? 70 miles per hour itong kalsada na to. Hindi naman siya ganun kadulas pa, no? Pero yung 50 is overkill yun. At least mga 60 naman sana, kasi 70 nga ito eh. Mangyayari niyan eh, pipinahan tayo ng pipinahan ng mga ibang sasakyan na nababagalan sa atin, ano? Mas delikado pa. Mas maganda yung wala tayong sinusundan at kitang-kita natin yung kalsada, no? Malayo pa. Kung meron mga hindi magandang nangyayari sa harapan, hindi tayo nahaharangan ng trailer sa harapan natin. Makakapag-react tayo kaagad-agad, ano? Hindi yung nagre-rely lang tayo doon sa ilaw ng preno nung truck na nasa harapan natin. Mas maganda yung kita natin mga at least
kalahating kilometro, no, 500 meters sa harapan natin, no, para makakapag-react tayo kaagad. Kung halimbawa meron diyang umikot na kotse, dahil mabibilis siya mga yan, no, at humarang sila dyan sa gitna, makikita natin malayo pa, makakapag-react tayo, no, kaagad-agad. So isa yun sa mga kino-consider namin pagka winter driving is yung following distance, and then of course yung speed. Dapat mindful ka sa speed, huwag ka magmamadali, lalong-lalo na ngayon na hindi na tayo company driver, talagang mahirap talaga. We cannot afford na mapunta tayo sa ditch, then kailangan natin na magpa-towing para makaalis, and then kung may damage magpaayos. Hindi natin afford yon, mga kapatid. Itong load natin, dire-diretso hanggang Alberta, sa Fort McKay, and ikakat ko dito yung portion na to, para yung mga susunod dito is doon sa susunod pang mga videos naman, para meron akong may isama na video doon sa susunod pa, sa Friday then sa Martes, para kahit papaano tuloy-tuloy yung upload natin, kasi matagal akong natigil, once a week lang, minsan nga once in 2 weeks pero ngayon sinisikap ko na twice a week, kagaya ng dati, ang schedule natin. So yun lang, mga kapatid, patuloy kayong sumubaybay. Salamat sa ating mga subscribers at ating viewers. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, or kahit like man lang every time na mapapanood na nyo ang ating mga videos, At maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong magsasawa, at lagi niyo pong tatandaan, ang mata lagi sa kalsada at kamay sa manibela. Manibelang Pinoy, isang magandang araw.